Libo-libo ang inaasahang dadagsa sa Do31 Thanksgiving Party ni President-elect Rodrigo Duterte sa Crocodile Farm sa Davao City. Kaya naman mahigpit ang inihahandang seguridad doon. May live report si Cedric Castillo. Cedric. Yes, good morning, Rhea. Aabot sa 4,500 na mga pinaghalo-halong mga security personnel ng government o ng pamahalaan ang ipantatapat sa hindi bababa sa 100,000 mga taga-suporta naman ni President-elect Rodrigo Duterte. Ito raw yung malaking hamon sa mga otoridad sa gaganaping Thanksgiving party para kay President-elect Duterte dito sa Davao City bukas na yan. Kahapon ay nakausap natin si Region 11 Police Director Chief Superintendent Manuel Gaerlan habang pinupulong niya yung ilang mga pulis dito sa venue. Ipinaalala niya sa kanyang mga kabaro na bukas ay magkakaroon sila ng 20 hours o 20 oras na shift o yung buong duty nila ay aabutin ng 20 oras. Bagaman 1 p.m. pa bukas ang simula at alauna na madaling araw naman sa linggo ang tapos ng victory party, alas 6 pa lang ng umaga bukas ay inaasahan na raw na magdadatingan ng mga tao sa venue ng concert dito sa Crocodile Park. Hindi naman daw aalis ang mga pulis hanggat hindi nakakaalis ang lahat ng tao. So first in, first out, last out daw sila. Tiniyak naman ng PNP Regional Director na may sapat na supplies na maipapamahagi sa mga tauhan nila gaya ng tubig at pagkain. Sa pulong kahapon ay napag-usapan din ng ilang SOP gaya ng immediate response kung halimbawa wag naman sana ay magkaroon ng explosion dito sa lugar. 3 levels ng frisking ang papasok dito sa venue, ang pagdaraanan ng mga manonood sa event. Maliban dito ay nakabantay rin daw ang mga pulis sa mga magpapakita ng unruly behavior o yung hindi kaaya-ayang pagkilos lalo pa papayagan yung mga nakalalasing na inumin dito sa concert. Isa pang mahalagang mandato ng mga pulis bukas ay ang magmatsyag at alamin kung may pakalat-kalat na mga elemento na maaaring may pakay na hindi maganda sa event. Kung suspicious looking na wala naman siyang ginagawa, we just observe him. Okay. So ano yan, by instinct lang yan ng security elements. So kung wala siyang something ginagawa na sa tingin mo at lilingalinga, you have to observe him. Ika-counter mo na lang. Okay Arnold, para sa mga kapuso natin na pupunta dito bukas para magpunta dyan sa may Crocodile Park, ang anunsyo ay half day lamang ang operation sa bukas. Normally ito ay hanggang mga alas 6, alas 7 ng gabi yata. So hanggang alas 12 na lamang to bukas para mapagbigyan o magbigay daan doon nga sa event na magsisimula ng alauna ng hapon, tanghali bukas at magtatapos ng alauna ng madaling araw sa Lunes. Samantala, sa pagkakataong ito Arnold ay makakausap natin si Police Superintendent Angel Sumagaysay, ang Deputy City Director for Operations ng Davao City Police. Magandang umaga, sir. Sir, pakibigyan po kami ng idea, yung public. Pagdating nila dito bukas sa event, anong klaseng security checks, ilan yung kailangan nilang asahan, sir? Yes, magandang umaga si Direk. By tomorrow, meron tayong tatlong layers. So sa first layer, yung mga PSG natin. Sa second layer, yung mga PNP. And sa third, yung mga Eastern Mindanao personnel natin o yung mga Philippine Army. So meron tayong mga frisking na gagawin in coordination with the PSG. At sisikapin natin na yung papasok dito talagang para lang manood at mag-enjoy ng palabas bukas. Sir, gaano po kahigpit itong frisking na mangyayari? Ito ba'y para dun sa mga mall na kakapkapan, sir? Pakipaliwanag po. Yes, walang ipinagkakaiba, kaya lang medyo may kahigpitan ito ng konti dahil itong frisking area natin combination ito ng mga tatlong forces. May PSG tayo, may PNP at yung Philippine Army natin na nag-support dito sa event na ito. Okay. Para sa kaalaman din po sir nung mga magpupunta dito, of course, alam naman natin President-elect na yung magiging main guest dito sa venue, sir. Ano yung dapat na maging, ano yung mga protocols, ano yung mga movement ng public kapag dumating na ang President-elect, sir? Well, iba na kasi. So nag-a-align tayo doon sa mga binibigay sa atin ng PSG. So kami naman mag-a-adjust. So may mga area tayo na of course may mga restricted area tayo dahil yan naman talaga ang mga sinusunod natin, yung security protocols. Yung iba naman siguro normal naman, pero kaya lang may mga areas tayo na hanggang doon lang talaga tayo.
Ito, Arnold, binabanggit natin kasi nabanggit sa atin ni Sir nung sa conversation natin na pagka may mga ganitong gathering dito sa Davao City before, si outgoing Mayor Rodrigo Duterte, kumbaga ang sabi niya is pakalat-kalat lang dito, hindi naman siya nagre-require ng extra security. Pero sir, ito magbabago na of course dahil President-elect na siya. Yes, tama yan. Tsaka sa gaya ng sinabi ko kanina, may control na dito ang PSG. So medyo kami nakikiusap na rin na medyo bigyan puan natin yung ginagawa ng PSG, sinusunod natin yung security protocols. So sana maintindihan din natin na medyo iba na talaga. Yung mga gustong lumapit kay incoming o kay President-elect Rodrigo Duterte, alam naman natin, lalo na dito sa kanyang home city, may mga gustong magpa-picture, mag-selfie. Yun po ba sir, ay papayagan pa? Posible pa? Depende yan sa PSG. Ang alam ko baka merong gagawing ganyan, So nasa PSG yan kung paano nila i-handle ang ating VIP. Sir, tama po ba? 20 hours na shift po? 20 to 22 last month to withdraw. Okay. Good luck sa ating mga kasamahan po dito sa pulis. Sir, ang na-interview po natin ay si Police Superintendent Angel Sumagaysay, ang Deputy City Director for Operations ng Davao City. At yun muna ang latest mula dito sa Davao City. Balik muna sa inyo, Arnold. Maraming salamat, Cedric Castillo.